Genesis, Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, "Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin." Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napo na nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abram ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya. Kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo." Iniutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Genesis, Kabanata 13. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay
pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, nakasakasama ni Abram, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding yon, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, "Hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako." At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lunsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lunsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo." Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Genesis, Kabanata 14. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam, at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Bersha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim, at Zoar ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim, na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 1 taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer, kasama ang mga haring kakampin niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita sa Astarot Karnaim, ang mga Suzita sa Ham, at ang mga Emita sa Save Kiryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Seir hanggang sa El Paran, sa gilid ng desyerto. Buhat dooy, bumaling silang patungo sa Kades o En-Mispat at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo sa Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim, at doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sinar, at Ariok ng Elasar. 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran
na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo, na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abram at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa ilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Save, na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, "Iyon ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko." Ngunit sumagot si Abram, "Sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi, hayaan ninyong kunin ni na Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila." Genesis, Kabanata 15. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin, kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian." Subalit sinabi ni Yahweh, "Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana." Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito
Siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ng mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, "Ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay. Mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan." Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, "Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineo, Senizeo, Kadmoneo, Heteo, Perezeo at Refaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo.